DJ Ray, sa oras natin 4:23 na hapon. Nandito na tayo sa programang sa segment na Happy, Healthy at Iba Pa. Partner Cory, ano ang ating Happy, Healthy at Iba Pa? Ay, ito ay by unanimous request. Nako, naming nagtatanong ng healthy tips pang araw-araw na siyang makakatulong sa ating kalusugan. Ito na, bakit masakit ang ulo ko? Aray ko! Masakit. Bakit kaya? Huwag kayo namang matakot kung may headache kayo. Ito yung mga dahilan at mga solusyon. Okay, ang pwede natin gawin. Number one, pinaka number one ay dehydration. Kulang ka sa tubig. Kulang ka sa tubig. Ilan nga palang baso sa isang araw, Partner Cory? Minimum partner, 8 baso hanggang 10 baso araw-araw. Okay, 8 to 10 glasses of water a day. Pero para sa mga may congestive heart problems, syempre please consult your doctor. Hindi pwedeng uminom ng maraming tubig kung may congestive heart. Number 2, ito pala yun. Yes, yes. Okay, number 2, yung excessive drinking ng alak. Pag sumobra ang pag-inom ng alak. Ang maximum para sa mga lalaki. Sakit na ulo, hangover. Para sa mga lalaki, yung maximum daily limit. Ito 3 serving. Ibig sabihin, let's say wine glass or whiskey glass or ano bang ininom, brandy. Pinaka maximum para sa mga lalaki ay 3 serving. 3. Okay? 3 mag-voice night kayo. Nako, sa beer, ilang yun? Pa rin. Okay? So, sa mga babae, guess mo partner, ilan? Mas konti. 3. 2. 2 lang ang limit. 1 kalahati. 2. Okay. Okay. Partner, 2. Partner, kung beer, sa lalaki ilan? Sa beer, ilan? Content ng beer ay mas mababa. So, yung still, kahit mas mababa, ang sinasabi ng mga eksperto, keep it na lang of 3 bottles. 3 botelya, partner. Okay. Pero, pakain ka, pwedeng uminom na mas marami pero kailangan may laman ang tiyan. Huwag iinom ng walang laman ang tiyan. Yes. Okay. Kasi matalasing ka kaagad. Tama. Okay, tapos habang umiinom po kayo ng alak, kailangan umiinom doon kayo ng tubig. Sasamahan mo ng tubig. Bakit? Kasi yung alcohol ay natural diuretic. Lahat ng alcohol ay natural diuretic. Ibig sabihin, inihigop niya ang tubig sa katawan. Nilalabas niya. Kaya ayaw ko maging dehydrated. Kasi kung hindi, balik na naman tayo sa number 1 na dahilan. Dehydration. You got it? Kuha nyo? Correct. Okay, number 3. Correct. Number 3. Yep, got it. Tayo. Stress. Pag palagi tayong nag-iisip ng problema, o yung ating reaksyon sa isang stressful situation na hindi naman kailangan sumobra naman tayo na mag-emote. Okay. So, kontrolin po natin ang ating reaksyon sa isang sitwasyon nagdulot ng matinding konsumisyon sa atin. So, control action to the stress. Number 4. Kulang sa tulog. Puyat. Hindi sapat ang tulog mo. Puyat. 7 to 8 hours dapat ang good sleep natin. Okay. Pero daming mga rules, pero napakasimple. Dami. Number 5,
Siguro hindi nyo ito alam. Tingnan nyo ang mga pagkain na kinakain nyo. Pag bumibili kayo ng produkto sa grocery, tingnan nyo, masdan nyo ng mabuti at suriin nyo kung ano ang nilalaman ng produktong yon. Pag nakita nyo nitrates as preservatives, huwag nyo nang bilhin. Huwag na. No, kasi may mga taong may reaksyon sa nitrates. Ang resulta ay headache. Ayun. Pagka may nitrates yung produkto. Okay. Di alam ng marami yan. Number 6, pinaka-common ito. Number 6, skipping mealtime. Paano yung mga yung nagfa-fasting? Nagfa-fasting, nag-IF, intermittent fasting. Unless you are supervised by a doctor, do not go on intermittent fasting. Ayun. Kasi pag irregular ang ating mealtime, ang ating utak ay kailangan mag-adjust sa ating katawan. So pag hindi niya kayang may adjustment period po yun. Kung hindi niya kayang i-adjust yun, sasabihin ng ulo mo, ang utak mo sa iyo, masakit ang ulo mo dahil walang laman ng tiyan. Kaya pala yung kilala pong nag-intermittent fasting, irritable, may irita ulo. Exactly. Kasi partner, hindi hiyang sa lahat ng mga pala epekto nun. Yes, yung intermittent fasting, hindi hiyang sa lahat. Ito, too much coffee. Okay. May binabagayan pala yan, partner. Diba? Number 7. Ilan lang sa isang araw? Yung sumobra sa pag-inom ng mga inumin na mataas sa caffeine. Tulad ng kape. So ilang cups per day ang coffee? Ilan? Ilang pwede? Ilang cups pwede? Ang maximum sa mga lalaki daw, 5 cups a day. 5 cups a day? Naku, praning na ako doon sa 5 cups. Sige. Mga 2 cups lang. Tao, 7 cups. Wow, lakas. Oo. So 4 cups sana a day or 5 cups, okay lang yon para sa mga lalaki. Sa mga babae, 3 cups. 3, okay. Tapos ito naman, kung sumobra po tayo sa caffeine, may headache, di ba? Kung nag-decide po tayo, nag-decision po tayo na hindi na tayo iinom ng mga caffeinated drinks, meron din tinatawag na headache induced by caffeine withdrawal. Pag nag-withdraw... yun namang naghahanap. Yes, kasi sasabihin na naman ng utak, bakit wala akong nakaka-cause ng headache din. Magre-rebelde ako ngayon, kaya may headache. May mga taong ganyan talaga. But that's only the adjustment. Ito pa, anong solusyon dyan? No? Uminom ng maraming headache. Okay, anong solusyon? Ang solusyon, tubig. Tubig pa rin. 8 to 10 glasses a day. Yan. Yes. Ito naman, isa pang dahilan na hindi natin alam, poor posture. Pag palaging hindi straight ang ating likod, tuwid ang ating spine. Ayun. Yung ating poor posture ay masama din pala yun, ha? Yes, partner, kasi hindi tuloy-tuloy ang daloy ng tubig, hindi tuloy-tuloy ang daloy ng dugo sa ating spine. Pag poor ang posture, palagi nakakuba. Mastan nyo yung mga tao. Nagsaslouch. Yung mga tao nag-text palagi nakaganon. Diba? Naiipit o nababara ang dugo dito. Tama. Minsan may neck ache, neck pain, ganun. Ayun. Ito, isa pa, partner. Kapag meron tayong head injury, natamaan ang ulo mo. Kahit ano man ang dahilan, magpakonsulta ka agad. Kasi pag may head injury, may headache. Ayun.
Okay, wag pabayaan niyang head injury. Isa pa, para sa mga sensitive sa mga mata, sa kanilang paningin. Eto na, yung bright lights, yung masyadong malakas yung ilaw, at saka yung glare. Glare galing sa gadgets, glare galing sa mga kotse, sa traffic, sa gabi. Yung mga blinking lights na yon, it can induce headaches. Naku. Grabe pala yan, ha? Grabe. Yung solusyon dyan. Ang solusyon. Salamin, gumamit ng sunglasses. Gumamit din ng mga for protection for blue light. Protection for the from the blue light. Okay. Ayan, isa pa. Number 13. Kaya pala yung mga... Yes, partner. Yung mga nagtatrabaho na matagal sa computer, nagsusuot ng ganon. Protection pala yun. Protection yan. You have to protect your eyesight, mga kaibigan. Ito pa yung dahilan ng headache, ha? Pag palagi kang galit, manage your emotions. Kasi yung dugo, aakyat ang dugo mo sa ulo mo kapag galit ka eh. Oo nga, tama ka. Kaya sinasabi nila, di ba, umiinit ang ulo o mainit ang ulo. Oo. Yan ang dugo kapag biglang umakyat dyan sa ulo mo kasi galit na galit ka dahil sa emosyon mo, hindi mo mapigilan. Umiinit ang ulo. Naku, delikado po yun. Baka ma-hypertension pa kayo. Inhale. Hindi maganda. Exhale. Relax. Inhale. Exhale. Naman. Relax. Oo. Ito naman. Relax. Ayan, di nyo alam to. Pag sumobra o masyadong malamig ang pagkain o inumin na iniinom o kumakain po natin, magkaka-headache po tayo. Pag ice water? Gano'n, ha? Okay. Kasi nanginginig ang utak mo. Pag sobrang malamig ang tubig. Okay. Nasabihin utak, too cold. Not good. Avoid ice cold water. Okay. All right. Number 15. Headache caused by food allergies. Hindi mo alam, allergic ka pala sa pagkain, biglang may headache ka, oh. Oo. Allergic ka sa pagkain na yun. Dapat alam mo. Kaya dapat konektado po tayo sa ating katawan, makinig. Makinig sa ating katawan. Kasi may mga senyal yan, binibigay sa atin. Okay. Ito ang pinakahuling dahilan ay pag may sipon at ubo tayo, may headache din tayo. Congestion. Yung congestion. Yes. Sinus. Correct. Congestion. So, ang sagot doon ay katapat noon ay damihan ng pag-inom ng vitamin C o mga pagkain o prutas na mataas sa vitamin C. At ito po yung mga gulay at prutas. At gumawa tayo ng steam inhalation. Steam tayo. Mag-inhale tayo ng steam, tapos exhale ulit. Lalong luluwag po ang ating pahinga. Ang paghinga po tayo. Ito pa. Increase your bed rest. At magpahinga. Magpahinga talaga. At syempre, increase the bed rest. Kahit meron kang meeting o meron kang trabaho, hinihintay ka sa opisina, pero pagod ang katawan at may sipon po tayo, huwag pipilitin. At huwag spread ang germs nyo sa opisina. Yan po ang happy healthy. Pahinga ka na lang sa bahay. Tama. Okay. We will be back